Pati yung mga may biyahe sa NAIA, inabot ng baha. Ilang dayuhan nga ay napilitang sumakay ng pedicab para lang makaabot sa kanilang flight. Mula sa lungsod ng Pasay, nakatutok live si Marie Jumani. Marie. Mel, maraming mga pasahero na papuntang airport ang naperwisyo dahil nga sa pagbaha, pero dahil na rin sa abilidad at pagiging matulungin ng mga Pinoy, talaga namang mas gumagaan ang pasanin sa gitna ng suliranin. Maraming sasakyan ang hindi makadiretso pa airport dahil baha sa airport road. Umabot daw hanggang dibdib ang baha sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Mabuti at kalaunay humupa na hanggang binti na lang. Pero nagdulot ito ng pagbagal ng daloy ng trapiko. Ang mas malaking problema, hindi naihatid sa airport ang mga may flight. Ang Amerikanong si Dan pati ang kanyang kaibigan na iwan ng kanilang flight papuntang Hong Kong. Pero nagawa pang magbiro. I'm kind of dry. I want to go swimming, I think. Can I just take my shirt off and go or what? Are you sure? Should I? Maraming turista, inabutan naming naglalakad na lambit-bit ang mga bagahe. Ang ilang foreigner, sumakay sa pedicab para makapunta ng airport. Ang isa, sa tuktok pa ng pedicab sumakay para siguradong di raw aabutin ng baha. Very, very nice. It's an adventure. Yeah. So it's okay with you? Yeah, it's okay. We are in time. It's okay. Pero mayroon ding hindi natuwa. It's so terrible. Why is the government like this in the Philippines? Ang mga pedicab driver, tiba-tiba ang kita. Marami pong mga pasahero, mga turista. Yung ine-entertain namin sila. Kanina ho, hanggang dito eh. Pero maabot na hanggang dito. Pero ngayon, hanggang dito na lang ho. Hindi umaantala dahil sa aming mga padjakero. Kahit bumabahay, parang saya-saya nyo lang. Oo, kasi ho, it's more fun in the Philippines. Ang grupong ito nag-improvise pa ng masasakyan ng mga stranded gamit ang plastic barrier ng MMDA na pinatungan ng upuan para lumutang sa baha. Kahit na bumuhos pa ang napakalakas na ulan, ang mga Pinoy talaga makakahanap at makakahanap pa rin ng paraan para hindi maantala nitong mga pagbaha na ito at talaga ipagpapatuloy pa rin ang kanilang buhay, ipagpapatuloy pa rin ang kanilang negosyo at nagagawa pa rin talagang makangiti para sa mga turista. May nagmagandang loob ding mga sundalo na isinakay sa truck ang ilang pasahero papuntang airport. Malaking tulong ginawa nitong mga to sa amin. Malaking? Tulong sa amin. Bakit? Dahil kung hindi sa sakyan na to, hindi kami makakarating sa airport. They're outstanding. These guys are great. Sa tindi ng buhos ng ulan at baha, bumigay ang bagong sementong pader na ito. Pati ang mga concrete barrier sa kalsada na tumba na rin sa tindi ng baha kanina. Maging ang Andrews Avenue papuntang Baclaran apektado na ng baha. Ang traffic hindi na rin gumagalaw. Mel, pabugso-bugso pa rin ang buhos ng ulan. Minsan hihinto pero paminsan naman ay bubuhos ng pagkalakas-lakas. Pero kanina bago tayo umalis doon sa airport road ay may nakita na tayo mga otoridad at ilang mga security ng mga pribadong kumpanya na tumutulong sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko. Mel? Pero Maris, curious lang ako ha. Magkano ang singil ng mga depadjak na yon dun sa mga turista, Maris? Mel, ang sabi nila sa atin, yung iba ay 20 pesos lang, yung iba hanggang 50, pero may mga ilan siguro humihingi pa raw ng hanggang 100, depende raw sa kanilang mga pasahero, Mel. Naku, sana naman, wag samantalahin, ano ha? Pero maganda yung ginawa nila kung hindi mananamantala. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.